Purihin ng Diyos, magandang araw sa iyo kaibigan. Ito muli si Pastor Sunny Lucaban. Merong mensahe na patuloy kang babaguhin kung magdedesisyon ka. May pag-asa na magbago ang ating buhay. Kay Kristo Jesus, may tunay na pag-asa. Ang Lord Healer of All Nation Church ay nakahandang tulungan ka upang lumago sa pagkakilala mo kay Jesus. Patuloy mong panoorin ang aming YouTube channel upang makilala mo ng lubusan ang Panginoong Jesus. Ang aking mensahe ngayon, buhay na binago ni Kristo. Tunay na ito ang kailangan natin. Marahil sawang-sawa na tayo sa magulong buhay, sawang-sawa na tayo sa makasalanang buhay, at gusto nating magbago. Ang iba ay nagpunta sa rehabilitation center dahil sa addiction sa drugs, pero wala pa rin nagbago sa alcoholic rehabilitation center. At ang iba ay lahat ay ginawa na. Meron silang mga New Year's resolution, pero bakit hindi pa rin nagbabago? Alam niyo, kaibigan, may pag-asa. Marami nang nagpatotoo na sila'y binago ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang salita. Walang imposible sa Diyos. Marahil sinasabi mo, kaibigan, kilala ko ang Diyos pero yung sarili ko hindi ko kilala. Alam mo, kilala ka ng Diyos. Kaya kang baguhin ng Diyos. Isuko mo lang ang buhay mo sa Kanya at manalig ka sa Kanya. Gusto mo ba talagang magbago? Bukas ang pintuan para sa mga taong nais magbago. Ang lumang buhay, wala pa kay Kristo. Eto, marumi, mahirap, magulo. Una, magulo. Naguguluhan ang taong wala pa kay Kristo, sapagkat hindi niya alam ang tamang direksyon ng kanyang buhay. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ito ang sabi ng mga taga-Roma. Kabanata 3, talatang 16 hanggang 18. At isa pa, masama ang buhay na wala pa kay Kristo. Napakasama. Sapagkat ang sabi ng Biblia na ang sino mang gumagawa ng masama ay anak ng dyablo. At ito ang nagpapagulo sa buhay ng tao. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, walang kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang panlilinlang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas, puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Mga taga-Roma, Kabanata 3, talatang 12 hanggang 14. At ang sumunod ay mahirap ang buhay na wala pa kay Kristo. Bakit? Sapagkat tayo, lahat ay makasalanan at hahatulan ng Diyos at tayo ay guilty sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Unang mga Hudyo at gayon din ng mga Grego. Yung Grego po dyan, mga Hintil, at tayo'y bahagi ng mga Hintil na hindi po Hudyo, ang mga Pilipino, Amerikano, at iba pang mga bansa. Lahat ay makakaranas ng kaparusahan ng Diyos. Sabi ng mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9. Ngunit may pag-asa. Ang bagong buhay na nakay Kristo. Napakasaya at napakagandang buhay ito kapag si Kristo
at ang kanyang banal na salita ay nasa iyong puso. Una, mapayapa, sapagkat si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang ating kaibigan na nagmamahal sa atin, nakakaunawa sa atin, makikinig sa ating mga suliranin. At ang sabi ng Biblia, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Jesucristo. Tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalatian. Sabi ng mga taga-Roma, Kabanata 5, talatang, ngunit karangalan, kapurihan, at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Unang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego, sapagkat walang tinatangi ang Diyos. Sabi ng mga taga-Roma, Kabanata 2, hanggang 11. Ito'y sulat ni Pablo sa mga taga-Roma at ito rin ang sulat niya para sa atin na nananalig kay Jesus. Sapagkat kapag tinanggap mo si Jesus bilang Diyos, sarili mong tagapagligtas, gagawa ka na ng mabuti. At ikaw ay magiging mabuting tao na at makakatanggap ka ng gantimpala at karangalan sa Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, mga taga-Roma, Kabanata 8 at talatang 28. Dahil nagmamahal ka sa Diyos, tinawag ka ng Diyos. Ano man ang mangyari sa iyo, ito man ay masama, ito'y dadalhin ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Yun po ang sabi ng mga taga-Roma. Kabanata 2, talatang 7. At kapag ikaw ay nakay Kristo, meron kang masaganang buhay. Hindi lang mapayapa, hindi lang mabuti, kundi napakasagana sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao na si Adan, nag-ari ang kamatayan dahil kay Adan, unang taong nilikha ng Diyos, dahil sila'y nagpatukso sa pinagbabawal na bunga at kinain nila ito at pumasok ang kasalanan tungo sa kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, Diyos na nagkatawang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at tinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Mga taga-Roma, Kabanata 5, talatang 17. Dahil tinanggap mo sa Jesus, ang minanang kasalanan kay Adan na nagdala sa sumpa ng sakit, karamdaman, kamatayan ay napawi na. At dahil sa Jesucristo na ang tinanggap mo bilang Diyos, sariling tagapagligtas, masaganang buhay, mapayapang buhay, mabuting buhay, at ikaw ay maghahari sa buhay nito kay Jesucristo na iyong Panginoon. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na noong una pa ay inihanda na niya para sa kalwalatian tayo, ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga Hintil. Mga taga-Roma, Kabanata 9, talatang 23 hanggang 24. Ikaw at ako'y tinawag niya para sa kanyang kalwalatian. Binigyan ng pag-asa, binigyan ng buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, malaya na. May katunay na kalayaan kay Kristo Jesus.
kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa gawa ng diablo, kalayaan sa sumpa ng kahirapan, karamdaman at kamatayan. Ngunit dahil sa kanyang kagandang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Mga taga-Roma, Kabanata 3, talatang 24. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa aral e binigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap, sabi ni Pablo, dahil sa inyong likas na kahinaan, kung paanong pinailalim ninyo noong unang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Mga taga-Roma, Kabanata 6, talatang 17 hanggang 19. Ano ang iyong pipiliin? Lumang buhay o bagong buhay? Ikaw ang mamili. God's way or man's way? Gayun din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil sa kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya ng muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises na pag nasuway natin yun, nasa ilalim tayo ng sumpa. Nasa ilalim na tayo ng biyaya at habag ng pag-Jesus. Hallelujah. Nung tayo namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masamang hilig na pinagpukaw ng kautusan ay naguudyok sa ating nagumawa ng mga bagay na hantong sa kamatayan. Sabi ng mga taga-Roma, Kabanata 7, talatang 4 hanggang 5. Kaya hindi naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo at ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling pinuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Hallelujah. Yung kautusan hindi natin masunod. Kapag nasunod natin ang 8 o 9, ngunit nasuway ang isa, tayo pa rin ay nasa sumpa at ng kaparusahan. Ngunit dahil tayo'y wala na sa kautusan na tayo'y nasa habag ni Jesus, si Kristong napako sa krus upang tubusin tayo sa kasalanan ayon sa kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi rito, kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo at ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masamang hilig, kapinukaw ng kautusan, ay naguudyok sa atin na gumawa ng mga bagay na hantong sa kamatayan. Mga taga-Roma, Kabanata 7, talatang 4 hanggang 5. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay pamukha sa tao na sila'y nagkasal. Mga taga-Roma, Kabanata 3, talatang 2. Ang binigay ni Moses ang 10 utos. Ang binigay ni Moses ang 10 utos sa mga Israelita. Ito hindi upang wag silang magkasala, upang ipakita sa kanila na sila'y makasalanan. Kailangan nila ng tagapagligtas, ng aako at tutubos ng kanilang kasalanan. Walang iba kundi ang kordero ng Diyos na si Jesucristo. Kung ang bagong buhay kay Kristo ang pinili mo, binabati kita. New life in Christ. Tandaan mo, mas maganda ang buhay kay Kristo. Ang lumang buhay, wala pa kay Kristo. Una, ito po'y magulo, masama, mahirap. Ngunit ang bagong buhay na kay Kristo ay mapayapa, mabuti, masagana, malaya. Iwanan na ang lumang buhay at magpatuloy sa bagong buhay. Kaya nga kaibigan, sa oras na ito, magpatuloy ka na kay Jesus.
Sa oras na ito, ipapanalangin na ang banal na Espiritu sa kapangyarihan ng Holy Spirit, baguhin ka sa salita ng Diyos habang sinusunod mo sa Jesus. Napapalaya ka sa kawan ng kasalanan sa gawa ng bisyo, hilig ng laman, kundi sa pagsunod kay Jesus, nararanasan mo ang bagong buhay, ang kapatawaran, masaganang buhay, by the power of the Holy Spirit in Jesus' name. God bless you. Hanggang sa muli, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos.